Alright mga may init na balita ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. May sumabog sa Iran, no? Alamin natin kung ano to. Samahan ninyo ako mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Meron tayong mga pag-uusapan ngayon. Uunahin na natin ito mga tol dahil mainit na balita ngayon to. No, Tehran has clarified on the reports of an explosion at one of its nuclear site. No mga tol, meron daw kasing sumabog dito sa Iran mga tol. No, gusto nating malaman kung ano ito. Ito ba'y pag-atake na mga tol o aksidente lang o kung ano man, no? Alamin natin ito mula rito sa WION. At meron pa tayong iba pang mga panonoore may kinalaman pa rin dito sa Iran mga tol. Nagbanta ng agarang pagganti sa US bases ang aircraft carrier at aircraft carriers sakaling atakihin ng US ang Iran mga tol, no? So ito yung ating mga panonoore ngayon bago natin to simulan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, wag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ano, Tehran has confirmed reports of an explosion at one of its nuclear sites. So kinumpirma ng Iran mga tol na talagang merong sumabog nga sa isa sa kanilang mga nuclear sites. Ano kaya ito? Ito ba'y pag-atake ulit ng Amerika? The clarification follows reports of blast near military centers in the Pakdash region. So ito'y binabantayan kasi ngayon ng mundo. Local authorities moved quickly to address the claims. The governor of Pakdash said investigations were conducted immediately. So nag-imbestiga sila. So wala namang naiuulat pa mga tol na ito'y pinasabog ng Amerika o nagpakawala na naman sila ng panibagong missile. Kasi kung naaalala ninyo mga tol, 'di ba? Isang beses last year ay pinalipad ng Amerika, dineploy nila ang kanilang B-2 bombers at binomba nga sa pamamagitan ng kanilang mga bunker buster. Etong ilan ba? Tatlo? No? Tatlong nuclear sites nitong Iran. So ngayon, ito'y pinag-uusapan dahil nga isa sa kanilang mga nuclear site ngayon ang sumabog daw mga tol. Ito'y mula sa WION ha. Stated the sounds heard were linked to routine test at the Parchin Military Complex. So may kaugnayan daw sa routine test at the Parchin Military Complex. Parchin. Officials confirmed there was no incident of threat to Pakdash City. So wala naman daw banta. So ito hindi pag-atake, no? Iran denied reports of any explosion at the military facility. So dinenay nila wala daw nangyaring pagsabog sa kanilang mga military facilities. So mabuti kung ganun, ito hindi pa pag-atake. The clarification comes amid heightened regional tensions. So kasi ito ay agad kumakalat ngayon mga tol sa social media. Reports have claimed a military complex in Iran was rocked by an explosion. So sa isang report mga tol, no, meron nga daw sumabog. Pero hindi naman ito'y bunga ng pag-atake. The explosion comes amid Trump weighing a strike on the Islamic Republic. No? Sa gitna ng banta ni Trump na pag-atake mga tol, sabay biglang may sumabog. So ngayon nakabantay rito ang mga media at para alamin kung ano ba tong nangyaring pagsabog na to. Pero sabi wala naman daw to, no? Wala namang masyadong napinsala. Ano kaya yung sumabog na yun, no? Bagamat ganun mga kapatid, may sumabog, merong ang
banta itong Iran. Sabing ganon mga tol dito sa report mula rito sa UNTV. Nagbanta ang Iran na agad nitong aatakihin ang mga base militar at aircraft carriers ng Estados Unidos sakaling magsagawa ng pag-atake ang Washington. Panoorin natin to mga tol. Nagbanta ang Iran na agad nitong aatakihin ang mga base militar at aircraft carriers ng Estados Unidos sakaling magsagawa ng pag-atake ang Washington. Dito talaga makikita mong palaban talaga ang Iran mga tol, no? Makikita mo talaga mga kapatid, no? Tuloy natin. Ayon sa isang Iranian military spokesman, may kakayahan ang Tehran na magsagawa ng instant at decisive response at saklaw ng kanilang missiles ang mga base ng US sa Gulf region. Instant mga tol, agaran. Ang pahayag ay kasunod ng babala ni US President Donald Trump na nauubos na ang oras ng Iran upang makipagkasundo, gayon din ng pagdedeklara ng European Union sa Revolutionary Guard Corps bilang terrorist organization. Nananawagan ng United Nations sa magkabilang panig na ipagpatuloy ang negosasyon upang maiwasan ang isang krisis na maaaring magdulot ng kaguluhan at matinding epekto sa buong rehiyon. Sana naman magpaawat tong mga to, no? We have condemned vehemently the horrible repression that took place in Iran. We see with concern the discussions that are taking place, and we believe that it's important that there is a dialogue allowing for an agreement in relation, namely, to the nuclear question, and that we can avoid a crisis that could have devastating consequences in the region. Alam niyo mga tol, kung tutuusin, kaya naman nilang pigilin eh. Kaso mga kapatid, syempre nagpapataasan ng ihe itong mga leader na to sa Amerika, kay Trump, sa Iran mga tol. Basta hindi sila magpapaapi sa kahit na sino man. Habang nagbabanta ang Estados Unidos, lalo na nandudun na, 'di ba, yung kanilang puwersa, ang tugon naman ng Iran, anumang klasing pag-atake ang gagawin ninyo, gaganti at gaganti kami, mabilisan. Ito na nga, 'di ba? Kakabalita pa lang mga tol dito sa UNTV News, 'di ba? Sana mga kapatid, kung kaya pa nilang ayusin, kung kaya pa nilang mapag-usapan o magkaroon sila ng negosasyon, baka pwede pa nilang madaan, no, sa isang usapan. Di natin alam kung anong klaseng negosasyon, no? Pero wag naman sana mauwi pa sa isang mas malawak na kaguluhan mga tol. Ngayon, huling balita na ating panonoorin mga tol, eto, matapang nga na bumuwelta si Commodore J. Tariela dito sa Chinese Embassy over West Philippine Sea tension. Panoorin natin to mga kapatid mula rito sa DZMM Teleradyo. Matapang na bumuelta si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela sa Chinese Embassy matapos siyang pagbintangang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Giit ni Tariela, hindi umano provocation ang pagsasabi ng totoo, lalo na't malinaw ang sunod-sunod na anyay pangharas ng Chinese vessel. Ano ba gustong mangyari ng China? 'Di ba? Galit sila mga tol sa ginagawa ni Tariela na pag-expose. Actually, ito yung PCG initiatives mga tol eh. 'Di ba? Dati sila lang yung nagvi-video, ayaw ng China yon. So ang ginawa ng PCG, nagsama sila on board ng mga media na mga journalist, 'di ba? Para i-video o ma-document yung talagang ginagawa ng China, pang radio challenge, pang habol, pagbuntot, pang shadowing, 'di ba? So ngayon, yan ay napapanood nating lahat. At eto nga, 'di ba? Naglabas pa nga ng video etong si Commodore J. Tariela. Eto, saan niya to eh? Sa FB niya to mga tolo. Eto yung mga compilation video, documented video kung saan aktual na nakikita natin kung paano i-water cannon ng China etong ating mga maliliit na barko. Yan o. Sabi ng ating ibang mga kababayan, bakit daw hindi pumapalag ang Pilipinas? Mga tol, yung ginagawa ni Commodore J. Tariela na pag-expose, diba? Yung ginagawa ng ating gobyerno, ng ating mga otoridad na pagpapakita sa ating lahat, hindi lang sa mga Pilipino, maging sa international community,
sa international community, sa lahat ng bansa mga tol, ito'y paraan ng pakikipaglaban. Hindi nga lang sa paraan na iniisip ninyong puwersa sa puwersa, dahas sa dahas. Tulad na nga lang ng example ko mga tol, nitong kahapon, binigyan natin ng reaction video. Sigat Jose Rizal mga tol, lumaban sa mga Kastila pero hindi sa pamamagitan ng sandata. 'Di ba? Lumaban siya sa pamamagitan ng kanyang panulat, sa pamamagitan ng kanyang talino. Gumawa siya ng mga nobela, 'di ba? No Limit Tangere, El Filibusterismo at kung ano pa. 'Di ba? 'Yun yung paraan ng kanyang paglaban para ma-expose yung pagmamalupit ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ngayon mga tol, parang ganun din ang ginagawa ng ating Coast Guard. Bagamat hindi natin sila pinapalagan ng sa pamamagitan ng water cannon, sa pamamagitan ng puwersa, kasi unang-una mga tol, talagang talo tayo diyan, lugi tayo, no match tayo. Ang lalaki ng barko nila, 'di ba? Samantalang sa atin ang liit, kulang pa sa budget. Napakarami nilang barko, sa atin onti lang. So sa ganitong paraan lang 'di ba? Labanan yung propaganda, labanan yung mga disinformation, misinformation, labanan mga kapatid yung pagpapakalat nila ng mga maling impormasyon na tayo pa daw ang nangaharas, tayo pa daw ang nagpo-provoke. 'Di ba? Paraan na ng paglaban yun O ngayon, ang sinasabi ng China, pinapalala pa daw ni Commodore J. Tariela. Paano hindi papalalain? Sila nga ang nangaharas, hindi naman tayo. Kagaya ng water cannon attacks, pambabangga, military-grade lasers at iba pang mapanganib na maniobra laban sa mga Pilipino sa karagatan. Tama. Tinawag niya itong mga dokumentadong insidente na sumasalungat sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Ruling Award at hindi niya dapat baliktarin ng Beijing ang kwento. Ito'y kasunod ng babala ng Chinese Embassy na posibleng humantong sa mutual expulsion of diplomats. Ang umano'y maaanghang na pahayag ni Tariela na tinawag nilang regrettable o nakapanghihinayang. Pero giit ng opisyal, China ang nagpapalala ng relasyon, hindi ang Pilipinas. Sinabi rin niyang nananatiling bukas ang bansa sa dialogo pero hindi uurong sa pagtatanggol ng soberanya. Meron akong napanood, i-share ko yon sa page. 'Di ba? Yung video ni Sir Christian Esguerra. Magandang pagpapaliwanag yon mga tol. Panoorin nyo na lang, i-share ko yon sa page natin. Mga tol, shinare ko yon. Isang example ng ginagawa ng China, yung pangaagaw nila ng bakuran ng may bakuran. Tapos kapag sinita natin sila pa ang galit at tayo pa ang lumalabas na nagpapalala ng tensyon. Kakaiba mga tol. Ngayon, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.